Yes, hello guys, welcome back to my channel. I'm VJ and you're now watching another episode of my reaction for today. Today guys, I'm going to react on Ready, Set, Puksaan with SB19 and that's from Vice Ganda. Actually, I think this is a vlog of Vice Ganda featuring our boys SB19 and I'm going to watch it today. It's not gonna delay guys, let's go. What's up mga ka-GB? This is Ultimate GB Girl VJ for today's video. Bibisitahin ko ng pa-surpresa ang SB19. Oh. Naman ko na meron silang dance rehearsals. Pupunta ko sila sa dance studio kasi baka napapagod na sila. Dadala ko sila ng mga breads para naman ganahan sila sa pag-rehearse. Okay, let's go. It's actually conceptualized in line with Vice Ganda's movie, right? And the breadwinner is... Ang SB19. Before I forget, I actually reacted to Stell's guessing on and the breadwinner is segment in It's Showtime, and sadly when I posted it, it got blocked. So I will not be going to show you my reaction on that. But anyway, that's so cool and that's so hilarious. Like Stell really matched the cleverness of Vice, you know, in that segment. Let's go. So hindi nila alam beforehand that Vice Ganda will visit them. Ano gawin ko pag surprise ako sa kanila? Hindi pala ako welcome dito sa dance studio at hindi nila ako kausapin. Mahiya ako. Siguro iiyak na lang ako. Pero sana naman kibuin nila ako na pagdating ko dyan, kahit hindi nila ina-expect, magiging happy sila na dumating ako. So let's see. Halika na, halika na. Actually, ikaw talaga yung pinunta ko dito kasi sa lahat mukhang ikaw ang gutom. Kaya nagdala ako ng pang-merienda mo. Kasi mukhang busog na busog silang lahat eh. Yes! Naman ko parang pagod na kayo kasi may dance rehearsals daw kayo today. Kaya sabi ko, dadalhin ko man sila ng konting makakain. Nagkakape si Pablo para may maidaw-daw man lang sila. SB19! Welcome! Diba? Kasi lang man, ha? Ang ganda ng hair ko. Nagulat ako pag linggo ko sabi ko, si Justin ba to? Hoy! Okay, so makakain ko ito. Makakain yan, totoo yan. Totoong tinapay yan. Meron ako mga iba't ibang uri ng bread para sa inyo, para makain nyo sa kalagitnaan ng rehearsals nyo. Ito ang Parang galing Showtime yung mga breads na yan. 19. Oh, SB19. Seryoso ba? Yes. 19 kasi siya na Spanish bread, kaya SB19. That's so witty. Spanish bread. SB. 19 na Spanish bread, kaya SB19. Ako ang nag-bake niyan. Oh. Diyos ko, iba. Nilagyan ko ng 7 herbs and the spices. Bread nga. Oh. May palaman ba ito? Yes! Sa loob ang mga pinalaman ko dyan. Tingnan mo, sisakit ka ng mga chat. Anong lasa? Parang niluto po ng tunay na bakery tourist. Oh, di ba? Tingnan mo, nakasmell si Justin, oh. Winner. Winner, di ba? Winner ang bread. Pasensya, galing kasi ito sa school today. Oo. Ano lang, nag-cutting ako for you guys. Di ba yung ibang fangirls nag-legit? Mukha ba akong estudyante? Ang forman Ang sarap. Ang sarap ng ginawa ni Pablo. Yung ginaganon yung bread sa kape. Sige ba? looks so good. I look so good, sabi ni Philip. Gusto niyo? Talaga ba? Ano bang size mo? Ay! Yan yung gusto ko marinig. Actually, nag-iisip ako pupunta dito. Ano kayang pwede kong iregalo sa SB19? Kasi malaki utang na loob ko sa kanila. Ang dami nilang sinakripisyo para sa akin, lalong-lalo na sa magpasikat. Kaya sabi ko, I would like to make sure na sa Pasko, silang pinakamasaya. Nag-promote pa talaga ako ng kanta. Dahil gusto ko kayo ang pinakamasaya sa Pasko. Kaya nag-iisip ko, ano kayang pwede kong iregalo sa inyo? Kaya yung Instagram nyo, dinudot-dot-dot ko, tinitignan ko, ano ba mga suot nila, ano ba mga hilig nila? Kasi gusto ko maging masaya kayo pag binigay ko yung regalo. Grabe naman po. Kaya expect something this Christmas. Oh! Hindi, regalo para sa inyo. Huwag naman bahay. Nakakatawa yun Yan na ikasasaya ninyo. Bakit hindi? Gumawa ako ng pelikula na panonoorin natin ng sabay. Ay, wait lang. Ano oras ba rehearsal nyo?
Actually, kinansel po namin para. Oo. Hiya, lagyan nyo to ng palaman. Ganito lang ba talaga tayo? Tatayo lang tayo? Meron tayo pwede. Halika po. Nagpagawa po tayo sa pa kanina lang. Wow, ang dami nyo namang in-invest para dito sa kunyari bigla ang pagkikita natin. Ganyan. Para sa inyo to, kunin nyo na to. Maraming salamat po. Ah, hindi naman pala ano yon. Hindi naman yun surprise siguro. Parang meron silang arrangement ganun. Na-enjoy nyo na yung yung SB19. Nasaan ubos na yung 19 na piraso ng nung sparring. Nakabusito na. Ang lilit ng katawan pero lalakas kumain. Okay, kaya meron pa. Yes. Ito nyo to. Alam mo kung anong klaseng tinapay yan? Empanada. Ensamada. Empanada. Special to. Ito ay Ensay Mapa. Oh! Ang galing talaga ni Vice. Hindi pwedeng pagkaraniwan na ipapakain ko sa inyo. Kailangan parang damit and custom made. Di ba, Rain? Ganon. Ensay Mapa. Kasi di ba mapa yung theme song ng bago namin pelikula yung And the Bird. Yeah. Kasi napakaganda. Pag kinain niyo yan, tara, tara. Alam mo yun ang tanong ko, anong lyrics? La, tara, tara. Anong ibig sabihin? Mas malalim bang ibig sabihin ng la, tara, tara sa Sharon Dara ni Donna Cruz? Ni Mr. Disco? Ano? Mas malalim po yung doobie-doobie. So, mas malungkot yung kumakanta ng dubi-dubi. Ano meaning po yung Ano yung la, tara, tara? Wala po siyang meaning, pero yung feeling na binibigay. Oh. Wala ko dati na anak. Parang pag pinapatulog ka niya, parang hinihilig ka. Parang meron silang ginagawa. Tapos parang, out of nowhere, parang pumasok yung melody. Parang iba tong yung subtitle. Si Justin nakalagay dito, si Pablo yung nagsasalita. Parang na-confuse yung editor ni Vice dito. Somehow, I feel like na nadidinig ko siya nung bata. Mm. La, tara, 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 tara. Hindi, actually, yung line lang na yun, kahit di mo naman ibig sabihin, nung pinasok yun dun sa teaser namin, nag-iba yung mood ng teaser. Oh. Yung comedy, biglang naging nakakayak. Yung laki-laking bagay ng lantara-tara na yun. Kaya, masarap yung Tikman mo naman. Sige po, ako po. Inside mapa. Pag kinain niya, hindi kayo maliligaw. Nakantay ko lang. GPS. May GPS yan. Justin, kumain ka naman. Pablo, ako, isa na lang yata yun. Ayan, gusto mo bang tikman yan? Iyan ang bago kong binig. Alam mo ba kung anong tawag dyan? Ano sa tingin mo yan? Mamon. Mamon light ang tawag dyan. Ah. Siyempre kasi bago yung kanta mo. Ay, Mamon light. Ay. Mamon lang. Sana alam mo yung title ng bago yung kanta. Mamon Light. Kung kakantahan mo itong Mamon Light, paano ang kanta nitong Mamon Light? Mwah. Oh, ito, tikman mo para sa'yo talaga ito. Ang alin? Ito, Pandesal? Ay, hindi ka pandesal. pandistor. Oh, ang galing-galing talaga ni Vice. Special para sa'yo yan. Talagang binigyan yan para sa inyong lahat. Well, anyway, kamusta kayo? Kumakain. This is like, some kind of an interview. Wala ba silang mga pag-games dito? Meron ba yun? Anong pinagdadaanan nila? Kasi yun eh. Depende. Yan kaya ang una mong tanong sa akin nung nagkita tayo. Sabi niya, kamusta ka naman, Lumi? Isa, okay naman. Sabi niya, nakakapagpahinga naman po ba kayo? Yung, kaso wala pa, grabe yung mga tanong ni hindi, ang hirap sagutin. Diba? Yung mga, pag pinakinggan mo, ang simple lang ng tanong, nakakapagpahinga ka ba? Kamusta ka ba? Minsan ang hirap sagutin. Kasi parang yun lang din yung kailangan ng mga tao na paligid. Kamustahin mo sila. So ngayon, kamusta ba si Josh? Medyo medyo... Okay lang yun pa. Minsan po parang burnout, gano'n. Sabi ko nga lagi, minsan it's just a bad day but not a bad life. Yeah. Pagka hindi okay ngayon, bukas ulit, baka okay. At saka, valid yung burnout ha. Yung iba kasi akala ka na ang arte nito, konting kibot, burnout. Pero kung talaga na-burnout, you have to address that feeling, that situation, yung state mo yan, para makapagbigay ka rin ng pahinga sa sarili. Yeah. Pero ano yung emotion mo na nalalabas lalo yung artistry mo pag nararamdaman mo? Galit? Bagot? Saya? Lungkot?
Sa akin may pagkahalo-halo po minsan eh. Pero mas naig yung yung lungkot pag binabalikan ko yung past. Oh. At saka sabi nila mas madali daw talagang sumulat ng kantang malungkot kaysa sa mas masaya. Kasi pag masaya nagiging cheesy. Tama. Eh, sino yung mahilig sa inyong gumawa ng kantang malungkot? Lahat ba kayo? Actually, parang magtatako lang yun. Lahat. Personal experience ba yun? Meron pong mabigat na malungkot, meron namang malungkot kasi ganito yung nangyayari sa'yo. Pero you take it as motivation. Justin, ikaw, ano namang emosyon mo nagpapalabas ng artistry? Pero ako po, personally, lungkot po. So, pag personal po, gusto ko or personal project, umiira yung artistry ko pag malungkot po ako. Pero pag sa group projects, parang mas na-enjoy ko po talaga yung mga kalokohan, masaya. Sino ang pinakamakulit? Yung makulit na mapakasar? Yung pag nagre-rehearse magulo? To be honest, lahat po naman. Hindi, siguro depende po sa Sino yung mapisikal na magulong? Yung mapisikal? Yung sa grupo yung mahilig magsundot ng puwet? Ako talaga kasi yung bata ako, nung nag-aaral ako, doon ako dumidikit sa barkada kung mahilig magsundot ng puwet. Kasi lahat na nagpipikon sa kanya, ako lang yung nag-i-enjoy talaga. Tapos yung isang, biruin mo naman, lukuhin mo naman ako, hinahanap-hanap ko na rin. Sino yung pinakabastos sa inyo? Si Joy. Sino yung pinakapikon? Sige. Lo? Ako? Oh. Huwag mo sabihin baka mapikon. Sensitive. Sensitive. Pili ko ako. May time po dati hindi ko sila pinansin for ilang months yun. Talaga? Oh, Hindi naman 6 Ang months. hirap doon na ilang months kayo nagpapansin grabe, months talaga. magkakatrabaho Opo, kayo. Kasi kami sa At siguro sa mga napagdadaanan din yan, no? showtime, 15 years na kami hindi nagpapansin na niya. Pinaplastic ko lang talaga siya on air. Oo, kasi hindi ako masyadong kinakausap siya. Nung nakakadistract ang pocket niya. Stand. No! Ay, sino na lang pinakamaraming opinion lagi? Josh. Ay, Wow. pero okay naman sa inyo yun. Buong puso na may gano'n pa ay hindi ko. Talaga, sinasabi ko. Akala nyo lang po, mabait yan. Hindi mabait yan. Oo. Sino dito yung laging kawawa? Siguro si Pao. For example po, alam mo yung boto-boto pick, never po siya nanalo. Kasi pati yung di ba yung di mo mabuta tayo mga nagsushoot. Ah. Tinatry ko, pero Hindi, kasi mas malalaki sila sa'yo. Kaya dapat hindi go up ang kinatawag, grow up. Pero masaya naman yung video nila. Yes po. As in fun, kali Sobrang fun nga po, minsan nasusobrahan yan. Pero mas masaya po kami, parang gano'n naman. Pero hindi pala kayo naghahang lagi together. never. Yung lalabas together. Okay. Kanya po kaming trip eh. Feeling ko po, iba-iba talaga ng gusto. Pero may mga trip po kami together na masaya rin pong itry talaga. Pero Ano hindi yung po trip natin na pwedeng common ipilit. sa inyong lahat na, ito, pag itong trip na to, sama-sama kami rito. Performing po. On stage. Actually, doon po kami, doon po kami talaga yung pagka-work related. Doon po kami nako-complete talaga. Pero pagka outside of work, parang bibihira ka. Oo nga, no? Iba-iba nga, no? Si Ken, fashionista. Itong si Justin, si Josh, yung game niya, yung parang online game niya, di ba? So, iba-iba talaga yung mga hilig nila. Pero mahal niyo naman ang isa't isa. Ah. Yung isa kasi di ba magkaiba yung pagka-relasyon, minsan depende mahal o yung relasyon, minsan yun. Pero sa amin siguro, naman. Feeling ko may love doon, di ba? Yung pag pinipili niyo di ba katulad sinabi parang sa relasyon, hindi mo lagi nakakakilig, pero pinipili kita. Wow. Alam mo, ang tagal na namin kayo napapanood, naririnig na yung pangalan niyo, parang ang tagal na rin sa showbiz, ilang years. Going 6 po. 6 years. 6 na. 6 na po pala. Sino yung nag-girlfriend sa inyo? Kasi di ba parang pag grupo kayo, tapos may pinangangalagaan kayong career, tapos parang ang hirap magka-jowa, ang hirap makipag-date. Actually, Yun. Ito, meron po kaming situation na biyak ko to. yeah, training. Tapos may girlfriend ko. Tapos parang, may girlfriend. Tapos parang, Pero ang reason ko nila mag-focus sa Training. Pero common kasi yun, di ba sa mga groups? May Yeah. talaga mga rules. Umiyak ako kasi parang hindi naman dapat gano'n. Umiyak ako for him. Oh, akala ko si Josh umiyak kasi may girlfriend din siya. But, yun pala, para kay Pablo pala. Away din yun. You fought for it.
Teka lang, kanino pa ito may buhok sa bibig ko? Kanino kayang buhok to? Tignan niyo muna kung ano. Alam ko galing ka pong Showtime. Ikaw lang nagka-girlfriend, girlfriend sa inyong ano? Hindi. Actually, before po mag-start ng SB19, meron jowa. Tapos parang isang araw nagising po siya na wala na daw po siyang love sa akin. Oh. Nung sinabi niya nagising akong wala na siyang love, wala na akong love for you. Sana sinabi mo, sana hindi ka na lang nagising. Pero yung feeling ko talaga, dumadaan yung mga ganong relationship para lang may matutunan. Nagka-girlfriend ka na ba, Justin? Nakailang girlfriends ka na, Justin? Parang ano po ako, hindi ako makomit parang. Ah. Merong mahabang, parang kami pero hindi. Ah, MU, ganun. Situationship. Si Josh, nakailang girlfriends ka na? Ay, Sabi mo stop. Butagal siya one. Ikaw, okay, nakailan ka ng girlfriend. Feeling ko ito yung pinakamatinik sa babae. Hindi ko. Feeling ko lang, sa vibe ko lang, hindi. Alam po ako, di po ako yung tipong mas namamansin ng babae. oh. Nalaro lang tayo. Sikat kasi ito sa TikTok, yung suspect. Ah. Kaya mo yung tao. Napanood ko to, yung suspect nila nung yung kapamilya ata yun, yung Showtime naggaganyan, nakakatawa. Tanong ko yung description nyo dun sa tao, yung something na hindi pa namin masyadong alam. Okay. Sa una si Stel, si Justin Justin ang ang magsasabi. Okay? Ready ka na ba? Ready ka na ba? May masasabi ka na? May masasabi ka na? Parang may pag-choice sa May masasabi. Parang challenge pa, no? Ah. Pressure mo talaga Hindi, siya. mag-meeting kayo. Sige, mag-meeting kayo. Napaka-savage talaga ni Stell. Parang kinabahan ka. Grabe niya. Sino magsasalita? Si Justin, ha? Justin mo, ha? 1, 2, 3. Suspect! Pogi! Pero 3 oras magkayos! Oras ba? Grabe naman yun, 3 hours. 30 minutes na nga lang. Bakit ang tagal mo magayos? Buhok ka lang naman, tsaka kilay lang naman inaayos. Matagal po akong maligo. Pero Ilang oras mag-ayos. ka maligo? Siguro mga 1.5 hours. Ba't ang tagal? Gano'n ka kadali? Maligo ako sa banyo. Iba yung matagal ko ako sa banyo. So matagal ako maligo. Bakit ka matagal sa banyo? Matagal po akong maligo. Marami po akong ginagawa. Ano? Oh, Nag-breakdance. Oo. Nag-expect na ako ng something eh. oh. Mabait ba si Justin sa'yo? Mabait sila. O next, Justin, ikaw naman ang suspect. Si Pablo Ang tagal, no? 3 hours. sasabi. Si Ken, yung, sobrang tawang-tawa. Ito parang, walang makne dito. 10 over 10. 10 over 10 agad. 10 over 10. Lakasan mo, Pablo. 1, 2, 3. Suspect! Malinis ang messenger chat. Pero huwag nyo tanongin yung Instagram chat. Sa IG siya nagkakala. Oh. Hindi kasi si Justin friend ko. So Oh. yung nag-a-approach sa kanya, ano niyo po yun? Siyempre sa IG talaga May violent reaction si Ken. messages Aba, natin. marami. Sobrang random. From fans to casual, Yeah. diba? Sinasagot mo? Hindi po. May Tinder ako maraming fans. Sa GC. Mga picture. O, game na si Pablo na. Pablo na. Sige mo magsasabi kay Pablo, ha? Ang serious nila. Ang serious nila. Gusto talaga nilang sakta ng isa't isa. Aminin nyo. Maganda yun. Approve kayo dun ha. O, approve Okay, kayo. approve sila, pero kanino nagaling yung thought? Kasi pag itong mga ito nag-isip, corny yan. Walang thrill eh. Kaya sa akin walang thrill eh. Iba talaga ang style.
Ganda to. So, ready? Okay. Again. 1, 2, 3. Suspect, gumawa ng art project ng Pilipino na mas. Oh. Project para sa babae. Oo. Oh. Ang sakit nun. Wala siyang reaction! Anong nalaman? Ngayon lang. Ang dami mo alam sa lahat, ha? Ba't wala kang reaction? Ba't wala kang reaction? Wala kang reaction. Oh. Ano in high school? Actually, hindi siya art project talaga. Mukha lang siyang art project. Kasi letter. Kaya nga po, ang bilis yung maglulat ng ganito eh. Oh. Tapos ang tawag lang namin, art project. Okay, Ken, it's your time. Ano po ba? Pwede 5. May idadagdag ka pa. Pero may napansin ako, Ate Vice, pagdating kay Ken, naging active si John. Ganyan ang kasamang ugali nitong taong to. Gusto ko gumante. Parang may lamat si Ken at si Josh. Naisip niya? Ayusin niyo yan ha. Nakasalala yung karir natin dyan, pa. Ano na naisip niyo yun? O kasi, nahihirapan sila kasi wala silang masama. Eh, di yung nahihirapan, namimili kami ng the best kasi sobrang dami. Ikaw na, Ken. Game. 1, 2, 3, go. Suspect. Ang ganda ng forma, pero 3 linggo na yung suot. Aba, may sabihin pa ka. Alam niyo ba kasi? Nag-explain. Ano? Explain ako. Okay, explain. Pagkawin ko sa bahay, may styler po kasi ako. Wow. Every time na uwi ko sa bahay, lalagay ko lang po sa styler. Tapos, hindi ko siya nalaman. Kasi po, branded po lahat ng damit ko. Wow. Rick Owens, Balenciaga, let's go. Oh. Diba? Ang galing ni Ken mag-defend. Bumibili ako ng medyas. Pinag-uusapan nila yung damit. Kaya nga po eh. Feel ko Alam nila na feel ko na iingit po sila sa akin. Kami sa health na. Si Josh na. Yan na. O, bibigyan kita ng chance makaganti. Gusto mo ba ikaw magsalita dito? Opo. Oh. Sirain kita, boy. Nag-suggest na naman po ako ng game. So, kung masisira ang group, ito wala akong sila decision no? Sa mga sasabihin nila. Hey, let me cook. Let's go. Wala magsasabi si Josh. Mapipi ko na yan si Hindi Josh. naman talaga galing. Yan, 1, 2, 3, 1, go! 2, 3, go. Suspect. Umpisa pa lang ng araw, pero pagod na siya. Ah. Hindi. Oh. Bakit mo nasabi yun? Bakit nga ba, guys? Pagod ako. Oh. Hindi kong ginagawa. Alas 4 na ako nakauwi. Okay, ikaw na masipag. Marami pa kasi siya marami siyang ay, Sabi ng bawi, ah. dapat marami nga po siyang gig lately. Ano, blessing naman yung radio. Di ba, pre? Bitin ako kay Stel. Hindi masyadong mabigat yung sinabi niyo kay Stel. Gusto niyo bang bumawi? Stel, ulit ka na sa'yo. Ang gano'n mo sa'yo. Galing nga sa akin, may bonus round, ah. Uy! Grabe kayo talaga. O, isa pa to. Pag natawa dyan, ha? Go, Justin. Sino magsasalita? Si Justin. 1, 2, 3, go! Ayun. Dati ba, hindi kayo mukhang suspect? Nagkapera lang rin kayo. At least ako mukha lang kayo, amoy suspect. I like that. Ang galing. Ang galing ng grupong to. Ang saya. Ang saya.
Happy ako kasi mukhang nag-enjoy kayo. Kasi most of Sobra. the time, ako na yung Nag-enjoy siya. Mamaya mag-aaway na yan. Pero mukha naman nag-enjoy kayo. Thank you guys Thank for you po. sharing. Nakakatuwa. Hindi, at saka, pinaka na-happy ako. This is the first time na nakita ko kayong ganyan. Kasi di ba, pag nakikita ko kasi performers kayo, tapos tahimik na naman kayo, hindi yung ganito yung talagang gaguhan level. Na ang saya, tas ang normal. Thank you very much for being Thank you very po. genuine to me. This po. Very authentic. So- parang gusto ko talaga maging friend niyo. Oh. Di ba sinasabi ko sa iyo yan? Oo. Gusto ko kayo makakwentuhan din. Kasi, I remember the first time I met you guys in GGB, that was Yeah. starting Disney pa lang yun. Parang, I felt like you super adored me that time. Di ba kumapa kayo ng song for me? Tapos nung nakita niyo ako, parang ang saya-saya niyo na nandun kayo sa GGB. Ang saya-saya niyo na na-meet niyo ako. So, yung treatment ko sa akin, super na-appreciate. Ah. Salamat sa pagsama niyo sa akin sa Magpasikat. Ang laking bagay nung ginawa niyo. Not just for my group, but for the audience. Yeah. Proud ako talaga doon. Proud ako dun sa ginawa natin. Yun yung yung kahit kailan nila mapanood, hindi siya maluluma. Yes. Tapos yung kanta niyo na salamat, pinayagan yung gamitin yung mapa sa And the Breadwinner. Yes. Thank you din po. Pinakulay niyo tsaka binigyan niyo ng mas magandang kwento yung kwento namin dahil sa kanta niyo. Are you guys breadwinner yourselves? Parang ganun. Kasi, for example, ako po, hindi po naman kami mayaman. Yung puso naman na magbibigay sa family, ganun. I just want my family to have a life na hindi namin natatamasa noon. So, masarap makatulong and sobrang nakaka-proud sa sarili. Yung satisfaction na naibibigay sa iyo noon na makapag-provide ka sa parents mo, which is like, sila naman nag-provide sa'yo dati, pinapaaral ka. ganun. So, hindi naman yung parang may utang na loob ka. At inubliga ka, hindi Yes, ka hindi ganun. po. Actually po, ako po nag-ano so, bakit po kayo hindi nanghihingi sa akin? Tapos sabi niya, nahihiya. So, sabi, ba't nahihiya? Kasi hindi po kasi kami magkasama ng parents ko nung bata pa po ako. So, na-meet ko lang po sila nung 2 years ago, something. So ikaw, gano'n ka nakatagal na breadwinner ng family ni George? To be honest, ever since po naging independent ako, ako rin nag-provide po, nag-try. So dati kahit trainee po, nag-racket, buy and sell, mga ganun po talaga. Ever since nung naging successful naman po, nakakapag, parang ako na po talaga yung umakot. Ang swerte na lang din natin na ngayon kaya na natin at mas may sobra. Hindi na gano'n kabigat at ka-painful yung pagiging breadwinner. Yung pagiging breadwinner natin, parang pamamaraan na natin ng sharing. Yung parang i-share ko sa inyo yung kung ano yung tinatamasa ko. Basta huwag lang yung sobra. Abuso, ganun. Yeah, ayaw Pero naman sa natin. totoo lang po, naman ako, parang iniisip ko siya as something na blessing pa rin na may napagkukunan ako lagi. Unlike before, wala, tunga nga kami. Dilat ang mga mata namin na hindi ka kaya. Ngayon po parang thankful ako lagi. Parang naano talaga, 'di ba? Makikita mo yung improvement talaga nila. Noon sobrang sobrang hirap, especially nung rookies ganun. So, nakikita mo talaga yung improvement na ngayon nakakatulong na sila sa kanilang pamilya. Parang si Justin lang ata yung hindi nakapag-breadwinner na situation. Ganun. May sobra. At saka ang bait ng Diyos kasi lalo sa mga times na nakakaramdam tayo ng burnout, He will find a way for us. Ikaw naman, ang saya ng part mo na, ikaw din, yung binigay mo na sa sarili mo na, choice ko na to, tutulungan ako magpo-provide for my family. Opo. Parang kasi growing up po kasi talagang nakita ko na yung hirap po nung parents ko, itaguyod kaming magkakapatid. So, ginawa ko po yung lahat para makapag-provide. Until mabigyan po ako ng chance na itong SB19. Tapos sabi ko, pagka naging successful ako as an artist, talagang doon ko po talaga gagawin yung best ko. And nung napanood ko nga po yung teaser po nung Breadwinner, nagustuhan ko po yung isang line yun na parang ikaw yung breadwinner, tapos parang bakit pagdating sa dulo ngayon, parang ikaw naman yung talunan. Actually, iniisip talaga siya ng lahat ng tao na, for example, ngayon, winning ka sa life mo. Paano pag dumating yung panahon na hindi na ikaw yung in demand? Paano pag dumating yung panahon na hindi ka na kailangan ng tao? Talunan ka na, parang same pa rin ba ng nararamdaman mo or natatanggap mong attention yung makukuha mo pag hindi ka na breadwinner? So, sometimes, mafe-feel talaga natin na parang pagod na ako, ayoko nang gawin to. But, babalik at babalik pa rin yung reason. Bakit mo sinimulan? So, very thankful na may ganitong klaseng blessings na dumating. Yeah.
na nakakapag-provide kami sa family and tuloy-tuloy. Sana wag pong mag-stop. And kung dumating man yung panahon na parang hindi na nga kami kailangan ng tao, hindi pa rin naman po kami titigil kasi yung dreams naman, it never stops. Yun yung ano kasi, yung the sad reality of it. Ang saya pag nandun ka sa peak, pag nasa tuktok ka, di ba? Ang dami mong ini-enjoy, di ba? Yung finances, na-enjoy mo na yan, di ba? Mayroon ka ng pera, di ba? Tapos parang ang daming mabait sa'yo, ang daming nagmamahal sa'yo, ang daming mong kadikit, ang daming mong katuwang. Pero pag nawala yun, yung kakayahan mo sa pananalapi, yung ningning ng bituin mo, yung ingay ng pangalan mo, di ba? Ilan kaya yung matitira? Pero isa sa awa ng Diyos, yung mga minahal natin at pinag-share natin ang mga biyaya natin, hopefully, manatili sila hanggang sa dulo. Kayong dalawa, ang saya, di ba, sa punto ng buhay nyo ngayon, bukod sa nakakapag-share kayo, napoprovide nyo yung pangangailangan ng sarili nyo at higit pa. Good to see you again, Jack. Pay you 1,000. Ako po personally, hindi ko masyadong mag-grasp yung whole idea ng bedroom ko. Kasi yung kuya ko, sobrang dami na ito sa pagdating sa namin sa art. Kasi yung kapatid ko naman si Josue, nagulong ako siya sa pagbawa ng music. Masasabi ko na, hindi ko po ma-acting, parang bedroom. Kami magkakapatid. Share kami doon sa kwento. Help the family. Napakaswerte mo. Ang swerte nun di ba? Yung, kumbaga parang ikaw yung nasa gitna, kasi ikaw yung kumikita, ikaw yung nagpo-perform, pero ang daming nakaalalay sa'yo sa likod para mabuo yung posisyon mo na nandun. Parang lamesa, di ba na? Ikaw yung square, nasa taas ka, nasa tuktok ka, pero hindi ka makagiging lamesa kung wala yung 4 na paa sa ilalim. Napakaswerte kung kumpleto ka. Kung ikaw yung lamesa sa tuktok, tapos may 4 na nakasuporta sa'yo sa ilalim. Kasi minsan, ikaw lahat, di ba? Ikaw na yung lamesa, ikaw pa yung nasa ilalim, di ba? Ikaw pa yung ilalagay sa lamesa. Tapos ang ending, ikaw din yung madumi pagkatapos. Wow. That's Justin, anong naramdaman mo matapos yung mga sinabi mo sa kanya? Anong nararamdaman mo ngayon na may kasama kang sosa? Hindi pa naka-recover. Hindi ka mansili ng 5 months. Pero breadwinner ka ba sa family mo ngayon? Bread lang po. Hindi in a way na parang I'm the only one who provide for them. Kasi po, parang before talagang family ko, yung provide for me talaga. Pero siguro other than financial, yung nabigay ko po pinakamalaking tulong sa family namin is yung status ko po ngayon na nakikita ko rin yung buong family ko na masaya. And proud. What happened before po kasi syempre, a lot of people parang iniisip na parang mayaman. Pero in reality, hindi po talaga siya. May kaya lang, we can provide, we can give 3 times a day. Kamukha kasing mayaman. Pero parang gano'n pa yung na-expect ng tao na mag-start po kami. Pero reality, parang syempre nag-aaway pa rin yung family because of financial, namumutang pa rin kami sa mga kamag-anak, ganyan. Tapos po siguro yung ngayon na na-feel ko na difference is ang saya namin ngayon sa pamilya ko compared to before na stagnant po yung life namin sa pamilya, sa bahay na si mama, lagi mag-aaya ng ball, gano'n lang. Pero ngayon po, nakikita ko, even yung improves, kasi po yung mama ko may sakit po siya, scleroderma, tapos wala yung lunas, lang pure po yung sasakit. Simula ako nung nag-viral kami. Hindi ko alam, hindi naman po ako doktor, pero nakita kong gano'n siya kasaya. And parang yung everyday na nakikita niyo, pinapanood niya kami tsaka ni Daddy kami sa TV, ganyan. Simula ko nun, hindi ko nag-heal siya. Parang ngayon nakakalakad na siya. Wow. Ayun po, parang yun ko na-realize yung nabigay ko, hindi lang financial. Yeah. The happiness na proud po sila sa akin. And talagang bihira ko na po sila makita na mag-away. And even po yung mga kuya ko po, super happy din sila na everyday po yung mom ko na nagkakaroon siya ng bagong friend, lumalabas na siya. Parang it's a new, parang bagong side yun ni Justin na natutunan ko. Meron pala siyang ganun na hugot sa buhay. Her own na dati hindi niya
kaya kasi nga yung sakit niya and parang wala naman siyang pupuntahan, kapit bahay lang. Pero ngayon po talaga super happy. Pero totoo yun na, yung happiness na binigay mo sa nanay mo, hindi man siya lubusang nakakagaling ng kung anong nararamdaman niya, pero nakakabawas yun ng mga sakit na nararamdaman niya. At somehow, nabibigyan niya, napapahaba mo ang buhay ng nanay mo sa kaligayahan na binibigay mo. Yung positivity na binibigay mo sa kanya, may magandang epekto rin sa kanyang pangangatawan at kalusugan. Yung positivity and happiness, hindi man siya can totally cure illnesses, mayroon siyang naidudulot na maganda sa mga nararamdaman ng mga tao. And the pride that you give your parents, your whole family, kayo din, feeling ko it goes to everyone na bukod sa mga pinansyal na tulong na nabibigay natin sa mga pamilya natin, yung kaligayahan na nabigay natin sa kanila dahil sa tagumpay, ang sarap nun na masaya sila para sa atin. Yeah. Hindi lang tayo yung masaya. Hindi lang tayo yung may ipinagmamayabang for ourselves. Ipinagmamayabang din nila tayo. Yung karangalan na binigay ninyo sa inyong mga pamilya, yaman din kasi yun. Yes. Congratulations to all of you. Ang galing. Hindi man ako best friend niyo pa for now, Wow. pero as a Filipino, thank you very much for the pride. Thank you. And keep on winning for you, for your group, and for all of us. Yeah. We are very proud of you. We are Thank you. very happy for you. We are all rooting for you, and I am personally going to support you. Thank you po, Ate Vice. Maraming salamat po. So ayun, nagharutan, nagbungis-ngisan, nagbakulawan, nagpuksaan, nagtimbugan. Sa dulo, nagpakita ng mga puso nilang lahat. Kaya maraming salamat sa inyo. Sana nag-enjoy kayong lahat, lalong-lalo Yeah. yung mga 18 at saka lahat ng mga nanonood dito sa vlog natin. So, yun po. GV lang. Thank you very much. And the breadwinner is December 25. So, Metro Manila Film Festival po, panoorin niyo po yan. At saka kung may time kayo, sana masamahan niyo kami sa premiere night. Kung may time lang, no pressure. B19, I love you, thank you! Yeah. Okay, so let's ready, set, puksaan na with SB19. That's a vlog of Vice Ganda featuring our boys SB19. Napaka-husay talaga ni Vice when it comes to conducting an interview. Merong saya, merong inspirasyon, of course, at the end. At may mga matutunan pa tayong mga lessons. Anyway, that's it, guys. Thank you so much for watching this lengthy episode. And I'm gonna watch other SB19 related videos in my next episode. For now, guys, take care. Bye-bye.